In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, ato may nabi karon mga kailan atong hipis kapulisan dinhi sa siyudad sa Ozamis sa Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanosa kabahin sa latest development update no sa nahitabo nga usa ka homicide sa mga barangay San Roque ning siyudad sa Ozamis. Sir, mayong adlaw pining statement una sa mga tagtanaw. May adlaw sa atong tanan. Una sa lahat no. Dako akong pasalamat para ang naamo diri para madungog pod ninyo ang latest update og unsa poy side sa PNP regarding sa nahitabo nga robbery with homicide victimizing 20-year-old criminology students. Okay, sir, kumusta ang ato kuan lihok kaning nga kaso sayra nato nasikop na ang suspensado sa latest development karon daw. Yes, as a brief background no, last sa July 18, I think that was Friday, we received a report, a call from a citizen informing us about kuan nga nakita nga found dead body sa barangay Tinago. And then we verified the report. And then naapoy tayo nadunggan nga istorya nga rape ang babae. And then unfortunately pag adto namo dito ang babae wala na siya, naa na siya sa ospital. Wala na namunabtan. So immediately we contacted our SOCO and then i-proceed sila dito para i-examine ang crime scene. And then diha dayon no nag-conduct ang investigation regarding the suspect kay first na to ani kay kuan pamanta blanco pa man gyud ta sa panghitabo kung kinsa gyud gabuhat sa krimen. But as we conducted the investigation, naay may information nga nadawat nga ang last nga contact niya is kantong iyang mga barkada nga naaday unta sila plano nga mangaligo og dagat. So the day before na sila atong balaya kay nagprepare sila sa ilahang mga dalunon para unta atong Friday. But pagsulod nila dito nakita na lang nila nga patay na ang ilahang amiga, ilahang barkada na naghigda na lang sa kutsyon nga murag gitabunan og habol din patay na. So sa among pagkandak sa investigation gi-interview namo ako personally gi-interview nato ang 5 ka barkada which is ang ilahang mga statement is nag-coincide sa CCTV nga ni gawas sila anang oras 4 PM na nakita ko na to dito sa CCTV sa barangay nga naa gyud ning gawas gyud sila. So as ako among gi-erase ang kadtong nga giwala namo sa investigation tong mga barkada ni transfer mi og lain. So our investigator, our intelligence operative conducted accounting. Nag-account sila sa mga lalaki ana nga barangay kung kinsay naa dira, and then i-confirm po nato sa CCTV kung niagi ba gyud siya diha. So every time nga natay makita nga lalaki sa CCTV patawag nato, question, and then pag negative palakto nato until na isa ka buok lalaki nga unaccounted kay wala siya dira during sa pag-investigate. So naistorya ang barangay official nga
there was isa ka lalaki nga nakainom ana nga gabi. So among gikuha ang identity, and then we proceeded to the area kung asa siya nagtrabaho, and then na-question na mo dito, gi-invite nato siya dito sa opisina, which he paano man pod nisanong man pod siya voluntarily. So uban iyahang ginikanan, iyahang mama. So pag abot dire among gi-interview, mao to nga ni tug-an siya sa krimen nga siya gyud nagbuhat, where in fact dili man nag-execute gyud siya og extrajudicial confession, which is iya gyud ang gibuhat nga nagpamatuod nga siya gyud nagbuhat sa krimen. So wala pa may na-continue, pero siyempre na may nawala nga isa ka may nawala nga butang. So amo siyang gipangutana if ever kung asa niya natago, asa niya gitago tong mga gikuha niya, kay as sa iyang confession, ang iyang intention manggod is mangawat ra gyud, kay nangihi daw siya na pag-uli nakita niya ang cellphone ug ang victim nga naghigda na tulog. But sa iyang confession, abli ang pultahan, pagsulod niya na nakamata ang babae, to naglayog sila, and then iyang strangle ang babae hangtod maoy namatay ang babae. So karon I think naaman mo dito ubanta kay iya man gitudlo kung asa nakuha, asa niya gibilin ang duha ka cellphone ug ang isa ka necklace. Dayon mao to nga giatuan na to, and then nasa iya ang yabi kay siya may tag-iya iyang giablihan, then siya mismo iyang gikuha in front of you, naaman mo dito at nga time. So karon amo nang gi-ready ang kaso. Ako mismo personally ang arresting officer nga kaso para mapasiguro gyud nato nga ang hustisya makamit gyud sa pamilya. Karon we are waiting for the results of the crime lab, and then ganina I think gikandakan og autopsy ang lawas sa victim dito sa Iligan. So then kung say gawas nga sir, resulta gikan sa Soko kay kini gidalaman ang patay lawas dito sa Iligan, na nabay resulta? So far wala pa tayo result sa Soko, but anyway pag naa na to, maabot na to siya, we will furnish you a copy pag naa na. So far wala pa manggod. Sir, na-mention ka ganina magpasaka o kaso unsa nga mga kaso sa Tabato? Among ipasaka nga kaso is robbery with homicide, and then if found out nga iyang nahilabtan ng babae through sa report sa atong Soko, we will file a case of rape against sa atong suspect. Doon ba yung laing mga tao na gibistigahan o i-consider na posible na rabigin sa mga kaso? Wala man na natong iwala, no, but kami according to him wala man gyud siya laing uban. Siya ra man gyud daw isa, but magdepende na kay naghan magnakuha ang ato ang Soko na may nakuha nga mga buhok. So naman po tayo mga POI, but pag ma-confirm na sila or kung dili sa iya, so pasabot na pagilain nga suspect diay. But karon siya sa iyang confession, siya ra gyud kuno usa ang nibuhat atong krimen. Nganong nabuhat niya ang mao nga itabo sa pagpangilabot sa usa ka babae? According to him, nakainom siya, and then ginahanglan daw kuno siya kwarta. But kami dili mi mutuo kay nganong nag-inom pamangka niya kung wa man day kay kwarta, di ba? So kuan pod naapod ko na siya problema sa iyahang pamilya. Naapod siya problema sa iyang pamilya daw. Pero kining suspect sir, agi ba na to drug test o sa atong interview dito, i-deny niya nga wala siya magaling sa illegal nga droga?
So far wala man natay kuan, wala man pud siya nagbanggit no nga gagamit siya illegal na droga. But we conducted the test and then turned out to be negative. Negative. Kato original niya nga nga gisod. Nakuha na to. Yes, naka-appeal tong short. Nakuha na to. Asa may advice sir? Sa short, Adunay madugo? wala pud mi napansin nga dugo, but after nga na-acquire na mo, nakuha na mo, na-recover, gidiretso na mo kinatod sa crime lab para sila na mo determine sa kuan. Katong naman ko tay picture ani niya nga gainom. Gainom pa man siya before ni niya gibuhat, so na-confirm na to ang nina ang short. Siya pod voluntaryo pod niya gitudlo kung asa niya gibutang. So na-recover na to ang short ug ang iyang sinina nga gisuot during sa crime scene. And then we already submitted it to the crime lab. Karon sir kay iya man gyapon tanan, yung organized conviction pa na ang ko na niya tanan, mo consider ba to siya nga case closed na siya ang kaso? We consider this case solved. No? Okay, we consider solved kay nadakpan na to ang suspect and then na-file na to ang kaso. Dahil kumusta man po ang sa barangay sir, ni coordinate ba po sila sa PNP, hindi sa imo nga ikaw mo hipi, ni tabang ba po ang barangay? Yes, dako kay tabang ang barangay. Ani, sumala sa akong gingon ganina, nag-conduct accounting sa mga lalaki dito. Ang uban nato dito ang barangay officials. Dili lang nako isulti ang pangalan for his safety, but sila ang uban sa atong pulis ug ang pulis nato nga kanang pulis sa barangay. PSB na to ang uban operatives. Sila ang gatag sa dito ng account. Nakaminsyo ka ganina sir nga nalagyan na doon niya nga kuan, nakita na sila pamisika din ang kaning katong biktima na tuglog. Komisyon siya. Unsa man day kuan sistema day sa kuan? Pag-describe kasi ang balay. Pag labay mo sa balay makita kay set up. Before ka baabot itong balay sa suspect, makita nimo itong balay sa victim. Open kayo. Then dito kay ano to, bintana man to, nisihag ba? Mo to nakauna gyud siya dili maayo. Nangihi pa gyud siya. Well, kamulo siya pangihi, nakita niya ang kuan. But naa naman gud tay mga previous reports nga kaning tawhana Suspect. kanang sige na kasapnan diha nga mangbuso bitaw. So isa po na sa atong gitan-aw. Pero sir, kung sa hinungdan sir nga, ang katong mga ebidensya nga nakuha, nga nung gidala niya dito sa iyang locker sa iyang gitrabawan? Siyempre, iyang gitaguan para dili siya masaptan siguro. Pero nitugan siya sa... Nitugan siya kay siguro na konsensya na siya. Nitugan siya. Sa pila kadlaw ang resulta ng mugawas sa autopsy. Kung gawas din na karon man siya na autopsy, magawas siguro na ugma or 2 days siguro. Gawas na din ang result ana. Dali ra na. Kaya may palaan yun na to nga kung gilabtan magid siya. Rest assured pag nanay result, paila na to kaso. Anyway, another case na po. Ano nga homicide ra ang kaso? Robbery with homicide. Homicide. Magdepende na sa korte karon kay among isaka dito nag-consult man puta ni fiscal. So si fiscal po ang advice na to. I think na piyansa na, but anyway, akong ikapasalig sa inyo nga dili lagi ni siya makagawas. Ang pag-amin ba sa suspect sir? Kaigo na ito siya makumbikto siya siyang kaso? Magdepende kung giunsa o appreciate nila, no? But kaning na affidavit is for me is very ligo na gid kay ning nagpamatuod gud kay ngano nakuha biya pud nato tong cellphone dito sa siya ba gatudlo ato nga sir dito nako gitago, so mabitaw tong nga nagpauban mi sa inyo ha para kung unsa yang gisulti dire pasabot tinuod gud iyang kuan kay nakuha man niya dito ang nakuha din nato yung cellphone, siya pa nag-update. Pero next time target sir, wala nang sing-sing. Amo siyang gi-interview after the kuan. Gidinay gud niya ang sing-sing. Dinay niya wala kuno suot na sing-sing, but wala mangyapon ta mo hunong ana. Kuan lang gyapon. Continuous pa mangyapon ni ato ang kuan investigation about ani. Isip nga paglingkod nimo nga hipi sa Usami City sir, kani ba'y pinaka
bukat nga na kuani mo nga natagaan dayon o pagtagad o naresolba ang mao nga krimen? So in 1 year no dito tong sa isa ka tuig na ko nga lingkod ko diri karon pa ko na agian og krimen nga inani. Pasabot ana nga ang Osami City is a very peaceful place. Oh. Ang first nga krimen nga amudyo ang murag ikaduha day kung nakadumdum mo na ay katong road rage. Oh, katong sa Nobo. Oh, matay magyapon to. That is a call coming from 911 and then ato tong gipaspasan og responde mao nakuha nato tong suspect din ang pagkaugma na po dayon katong kauban sa suspect then kani siya ang ikaduha mo ni ang na experience nako so far nga kanang major incident sa ako ang term. Pero consider na sa isolated case na siya. Mag-consider po nato ni siya nga isolated case kay unang-una pag moingon tag isolated dili common. Dili common talagsa ra may tabo and then dili ka mag-expect sa kana nga lugar nga mahitabuan og ingonana. That's why we consider this as isolated. Ano sir? Sir, kini nga kaso sir ba i-employ sa paspas nga aksyon sa kapulisan sa Osamis sa una to ni pag-sustain ang kining performance sa mga umaabot ng mga police operations. Sir, kita ato namang gilatag dira tanan ang ato ang mga beat patrols no kung mapansin ninyo daghan kitag mga beat patrols daplin sa dalan. And I hope na wala na isunod no wala na tay kinahanglan i-sustain. Ako lang ato lang mas maayo manggod nga ma-prevent nato ang crime before siya mahitabo kaysa mag-solve ito na lang ta mag-solve. Mas sayon mag-prevent kaysa magsulbad lisod pod magsulbad sa krimen. That's why kita atong gibutang atong mga patrol cars in a strategic place para in case nga naay mga simbako nga naay mga insidente dali ra nato marespondihan ang krimen kay dako kayo og impact ang swift paspas nga pagresponde sa pagsulbad sa krimen. Less than 24 hours sa sulbad ng krimen. Grabe po na itong PNP chief is nagkuhan po siya o 3 to 5 minutes nga response time which is Osami City did and karon sa 24 hours nga kuhan pagsulbad sa krimen. Dako kayo ang kuhan, dako kayo impact ang kuhan ang mga suporta sa LGU sa TUA like the patrol cars and the CCTVs. Dako kay na sila og tabang para maka-cope up ta o makapasar ta sa gipangayo sa atong chief nga 3 to 5 minutes response. Tungod na sa tabang sa LGU nga gi-provide sa TUA, patrol cars, gasoline, CCTVs tanan. Dako kay na og kanang tabang sa TUA. Kadto karon biya to nga kuan gikan to biya ta sa long taas kayo nga panghitabo nga kuan. Taas kayo nga kuan kining bisita sa atong fiesta. So far ato ang charter anniversary nga 1 week nga activity. Okay biya siya, wala biya peaceful biya ang Osamis except atong road rage na kung maura toy nakamansa sa atong road rage. Anyway, ang suspect na dakpan man and then naman po dira. Nakasuhan na ba ito sila sir? No, na-file na itong kaso. Kasi kaso ito ba niya sir? Homicide to ang gipile. Ato dili lang ko sure basta homicide to din ang isa physical injury. Balik ka sa suspect sir, noon siya napipintong o ba sa ilahin nga kaso nga kan? Yato ba? Super wala ang iyang igsuon noon na ang iyang igsuon murag na dakpan na nato diri og kuan. Bypass. Sa bypass. So siya lang record na to ng Wala pa pod wala pa. barangay lang, no? Barangay lang siguro. Balik kini itabuang pagresolba sa maong nga kaso sir ga usa mo PNP, barangay ug ang Soko. Pero Yes, ang sa sir. Soko wala pay akaron masin bugawas ang resulta. Basin, wala yes, nagpatabang yung tagsuko ani kay kato manggong wala pa nato na identify ang suspect dako kay role si Soko kay para
para sa mga fingerprints, mga hair strands nga nakuha dito, laway, tanan. Dako kay na sila. So kung naatay POI, ato na dayong ibangga. Tugma ba ang fingerprints or inana, but sa nahitabo mong god nga na bisag ako mismo mo confirm ko nga siya gyud. So na less pod si Soko, but ang among gihulat lang gyud aning sa result sa Soko is ang kung makita na to kung gi-rape ba gyud siya or gihilabtan ba gyud siya or wala. Doon pati mga witness, sir, other than sa CCTV na naantay witness na nakita. Na yung witness na to nakita. Dili lang sana ko i-divulge silang pangalan, but we have I think two witnesses na nakakita nga ligawas siya sa balay. Dili lang ako i-divulge ang pangalan. Yung reason kaya nga itong kaso para sinakin, yung i-action po niya, wala na siya ilusot, ano? Wala na siya ilusot, ano kaya ako mo po yung nag-arresting, maningkamot, yun ko nga dili siya kalusot, Dahil kumusta po sir, wala pa pulisya yung mga record sa barangay kung tama po mo ang mga barangay official kawas atong giingon nimo kaganina atong pagpamakla o pagpapusila. Mao na among information nga nadawat lagi sa barangay nga mao lagi na iyang kuan diha nga record nga magsige siya mamuso diha din dool ra man guna sila balay. Kana ra pud siya ang iyahang perme kuanon kay mao ra may dool sa iyaha. Atong pa katong suspect sir dito doon na po sakit ay po na po. Nato siya kuan pagkamanyakis. Oo. Manyakis gitu, di gitu pag manyakis. Usay kuan kuminto sa pamilya nga paspas kay nasor kan. Ako wala na ko nagkuan sa pamilya. Nagpasalamat sila sa ato of course, but na-feel na ko ang ilahang kasakit nga giagian siyempre. Labi na ako na bugoy anak na babae. Nabati na ko ang kuan ang kaguol sa ginikanan apilya maigsuon. Niani sila diri sa Akua nangayo sila tabang hindi nag-cooperate sila gibilin pa ba to sa mama tong cellphone niya kay nakalagin man ang account sa victim dito sa iyang cellphone. So gibilin niya sir, gibilin din ako para lang yun kuan ako discover maukay na ko ang Facebook. Yes, mga text messages. And then lagi ito ngayo ko ako silang gi-assure before na to madakpan nga katagi lang mig igong panahon para ma-identify na mo ang suspect and then madakpan na mo. And then so katong pagkadakop ako silang gi-inform and then nalipay sila nga tagaan og hustisya ang kamatayon sa ilahang anak. Kini nga tabog concern mo niluog nga tabog murag na trending ni sa Usamis gani kita mga kauban ato sa buhat labi na sa mga media pare nato daghang nagutana kung unsay ko'y tinuod nga nahitabo pero kami di po pagkapagawa may brunay o diha kami kutob una nga inbiyat sa imo kay ikaw may chief of police din sa Dakbayan sa Usamis unang-una magpasalamat animo nga karon nagpahigayon og priskon na tagaan na labdagan aron ang mga katawhan laminaw naglantaw sa TV aron mukongretulit nimo pinaagi sa pagpalingkamot nga ang hitabo sa Usamis na tagaan og dakong pagkagat. Yeah. Sa mga sa mga katawan sa Usamis daghan kog mga nabasa na mga comments bitaw. But then sige lang ako nang nabasa inyong mga comments and then I assure you na kaning tawhan na magtingkagol gyud ni siya sa prisuhan. Okay? So daghan kog mga nabasa didto nga nganong buhi pa na mga nana bitaw. I think kamo pud daghan nabasa. Igi lang nabasa to nako and I assure you na ako ang pulis sa Usamis buhaton na mo tanan para mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Princess. So daghang salamat og maayong hapon sa atong tanan.